Kakaligo ko lang and kasi pagising ko, ayan, parang nilapa ako ng mga lamok. Yan sa leeg, aray ko. Ayan. Oh my God, ang mga lamok. Oh, grabe. Ang kate, dito talaga sa isang leeg ko lang. Ay. So, ginawa ko, pinanuhan ko siya ng hot water. Ang sarap. Sarap sa feeling. Kakainis ng mga lamok. Habang tulog ako, nilapa yung leeg ko. Loka. Diyos ko po. So, maglagay muna tayo ng sa ating mata. Kasi dito ngayon, it's summer. So, ang init, binubuksan ko yung bintana pag natutulog ako. So, yung mga lamok, nagsipagpasukan din. Dapat tulog ako. Ayan. Ang dami. Ang dami, grabe. Ginawa sa akin mga lamokis na to. Ay ko. Ang kati pa naman. Ang sarap sa hot water. So, ayun. Naglagay ako sa aking mata. And of course, maglagay na naman tayo ng ating mga skincare. So, habang kakaligo pa lang, ayun na. Ayan. Kasi mas maganda daw kasi na parang medyo pagkatapos ng pag-wash mo ng mukha, maglalagay ka ng skincare. Days skincare. So, ayan siya. Kasi ngayon, it's Friday. And kailangan natin ng, I think mainit ngayon. So, minsan sinisimplihan ko na lang yung skincare ko. Nilalagay ko toner, ampule. And then, minsan, pag nagmamadali, dumidiretso na ako sa aking tawag nito, yung sunscreen, SPF. Pero pag sa gabi, nilalagay ko lahat para habang tulog ka, 'di ba? Nagpe-penetrate lahat ng mga products sa mukha mo. Ganon. Okay. And syempre, yung sunscreen ko, may sunscreen. So, ganyan lang siya. Yan. Yan. Supposed to be magsa-sunscreen kayo kahit lang, morning and afternoon. Pwede na yun. Pero ako, ito lang, morning lang kasi hindi ko na siya dinadala sa work. So, at least sa akin naman, basta naglagay ka lang everyday, malaki na yun, dahil. So, ganyan siya. Ang leeg, lagyan din. Diyos ko. Nilapa na ng mga lamok. Hot water. Yan siya. And then, sa hair, maglagay tayo ng hair oil para hindi siya dry. So, naglalagay lang ako dito sa ilalim lang. Yan. Massage konti para okay. Let's do some coffee. Actually, it's not coffee. It's cacao. Parang tsokolate siya. I love it. So, yan ang sa ngayon, yan ang dinidrink ko sa morning instead of coffee. Cacao. Yan. Grong aroma. So, yan. Gusto ko siya.
tsokolate. Kulang na lang puto. Kasi wala naman tayong puto. Tinapay lang meron. So, okay. Ayan. So, yun na nga, usapang apartment dito sa Paris, France. Ang liit lang ng ano ko, brioche. Yan. Sarap niyan. I love it. So, dito sa Paris, France, lalo na sa Paris talaga, maliliit lang yung bahay. Kung alam niyo yung 12, parang yung mga room lang talaga siya. Yung sa atin, mga room na natin yun, 12 square meter. Mahal na yun dito. Pero dun sa 12 square meter na bahay na yun, nandun na yung ating kusina, may bathroom na, yung iba may toilet na. Pero yung iba naman nasa labas yung toilet. So, pag mga ganun, aabutin na siya ng mga 20K. 20,000, 25,000 to 30,000 in Philippine money. Bahay pa lang yun. Hindi pa kasali yung mga internet, yung electric. So, iba pa yun siya. So, ganun yung cost of living sa Paris. Maliliit. Kaya yung mga Filipino dito, talagang minsan kahit ganun kaliit, dalawa pa sila para lang maghati sila sa bayad. Kasi bahay mo lang yun. Tas wala pang kuryente. So, talagang malaki yung expenses. At dahil dyan sa nagtitipid talaga yung mga Pilipino, pero may iba gusto talaga nila mag-isa lang sila kasi gusto nila ng privacy. So, talagang na lang sila, go with kahit pamahal yan, pero alam mo yon, trongkil ka, at ease ka, wala kang nadistorbong tao, wala ding nakadistorbo sa'yo, may peace of mind ka. Although mahal siya, pero it's okay. Worth it naman siya. Kasi kumbaga sabi nga nila, mag-invest ka para sa sarili mo. So mag-invest ka sa tulog mo. Mag-invest ka sa peace of mind mo. 'Di ba? Hindi lang yung puro, okay, magtrabaho, tipirin yung sarili, hindi ka na makatulog, hindi ka na nakakapagpahinga kasi, ayan, marami kayo sa bahay, maingay yung bahay. Ayan. At least kung mag-isa ka lang, you can do whatever you want. 'Di ba? Kahit pa may mga hugasin ka minsan, okay lang kasi pagbalik mo na lang kasi nagmamadali ka. So, ganun po kamahal. Iba-iba naman yung mga cost ng apartment. Depende kung saan ka. Malapit ka sa Paris ka. So, mas mahal talaga yun siya. Kasi sa mga outside naman Paris, medyo malayo-layo na rin. Mag-train ka na lang. Malalaking bahay, mura na. Malalaki ang bahay naman doon. 2 na yung room, may sala na, mga ganon. Pero malayo nga lang. Syempre gusto ng iba
malapit sila sa Paris kasi dito lang din yung mga trabaho nila. So gusto naman nila na hindi na hassle, hindi na mahaba yung biyahe. So ganun. Or kung saan sila trongkil, minsan may mga kamag-anak sila, yun makikitira na lang kasi dito kailangan mong magtipid. Pag hindi ka marunong magtipid, ay wag na. Wag na dahil wala kang maipon. Sobrang mahal ng expenses. May pamasahe pa. So, pag-uusapan na rin natin yan yung mga pamasahe, magkano pamasahe dito, yung train, magkano, bus, tram, ganon. So, well, sa apartment naman, so it depends na lang yun kung anong type ang gusto mo. Gusto mo ba makatipid? May mga kasama ka or gusto mong mag-solo? Pero trongkil ka, pero may yung malaya ka. Sa mga gamit mo, it's okay. Yun, wala kang iisipin. So, it's up to you. Yun lang siya. So, mag-breakfast na ako kasi punta na ako ng work. Bye!